So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, bibigyan ko kayo ng quick tips paano mag-save ng battery dito sa inyong mga iPhone. So tara, let's go! Marami akong nababasa comment section na tutorial daw paano daw ba mag-save ng battery life or battery percent dito sa inyong iPhone. So, meron akong mga ginagawa na procedure sa mga bagong bili kong iPhone. So, matik pag sineset up ko na yung mga iPhones ko, sineset ko na yung mga ganitong settings para makatipid ng battery sa iPhone. So, matagal ko na 'to ginagawa sa mga iPhone ko, and medyo medyo effective din naman siya kasi ito talaga yung mga nakakabawas talaga ng malalakas na battery sa inyong mga iPhones. Kahit na naka-idle or naka-sleep yung iPhone nyo, is nagbabawas pa rin yan ng battery. Quick reminder lang, unang-unang ano ba ang nagkokos ng pagbawas ng battery even naka-sleep ang inyong iPhone? Unang-una mga J-Vlog is of course yung location services. So yun, pag naka-on parati ang inyong location services, expect nyo na kumakain yan ng battery kahit na naka-idle. Pangalawa is yung Find My iPhone. Ito, nagulat din ako nung unang bili ko yung 14 Pro Max ko, yung 15 Pro Max ko. Nagulat din ako noon na chinarge ko siya 100% nung gabi. Kinabukasan pagising ko, nasa 95 na lang. Minsan 94, 96. Sabi ko, ano ba to? Bakit ganun? Ang bilis naman bumaba ng battery percent. So, syempre, ang quick dyan para malaman, battery settings, dito nyo makikita kung ano yung kumakain ng battery nyo kahit na nakasleep yung iPhone nyo, kung ilang percent yung action niya, kumbaga. Ayan, so tingnan nyo, screen idle is 48 minutes. Last charge ko siya nung 8:30 AM, pero tingnan nyo, 62% pa rin yung battery ng aking iPhone 15 Pro Max kasi hindi ko siya ganun ginamit kanina. Pero ito yung mga gumagana sa sa phone ko nung naka-idle siya or naka-sleep. Tingnan nyo, settings, home screen, wala naman. So, walang ganong kumakain ng battery. Ito mga ka-J-Vlog ito po yung pinakamalaking kumakain ng background activity sa inyong iPhone is Find My iPhone po. So, ang lakas pong kumain ng battery niyan kahit na naka-sleep yung yung iPhone nyo. Expect nyo yan na kunyari full charge kayo, pag gising nyo minsan nababawasan. Yan po yung cause minsan mga J-Vlog, yung Find My. Kasi yung Find My is of course gumagamit yan location services. Syempre napaka-importante kasing i-on yan. For example, wag naman sana mawala yung iPhone, is matatrack nyo agad din yung ang inyong smartphone, di ba? Kaya napaka-importante talagang naka-on yan. Pero syempre nagre-resulta rin yan ng battery drop kumbaga. Pero for me, syempre hindi ko i-risk. Pero for me, syempre mas okay na naka-on to kahit na nagbabawas ng battery para safe din ng inyong iPhone. Kumbaga, kung sakali man lang mawala, matatrack nyo pa rin ang inyong iPhone. So, yan po minsan si Siri, Find My, puro Find My. Tingnan natin, ito yung time kasi na hindi ko ginamit yung smartphone ko. Screen active is 0 minutes, screen idle 0 minutes, pero ang battery na kumakain niya ng ganyan, naka-sleep to. 100% siya lang yung nag-run sa background. So yan, puro Find My yan mga ka-J-Vlog. Kaya sa mga first time iPhone user na nagtataka bakit ang bilis bumaba ng battery life or ng battery percent nyo, yan po yung isa pong nagkakos is Find My. So hopefully nakatulong po yun or nagkaroon kayo ng idea na yun din yung isang nag-result ng battery drop. So ang unang-unang ginagawa ko mga ka-J-Vlog pag nag-purchase ako ng iPhone is yon. Since background activity, off nyo po yung background app refresh. Ano ba ang background app refresh? Yung background app refresh, ayan, sinasabi naman dito, allows app to refresh their content when Wi-Fi or cellular in the background. Turning off apps may help preserve battery life. Ayan na ha. Turning off apps may help preserve battery life. So, inon ko lang siya dito sa video, pero naka-off yan. So ngayon, i-off natin. Ganito itsura niyan. Pwede nyong i-allow ang background app refresh sa Wi-Fi lang. So mas matipid siya sa battery
Kumbaga, compare sa Wi-Fi and cellular data. So ako kasi sa mga ibang iPhones ko, naka-off talaga ang background app refresh. Okay lang hindi nag-refresh yung application kasi pag in-on ko naman yung smartphone ko, pumupunta naman ako sa app, tapos doon ako mismo nag-refresh, kumbaga manually. So yan, in-off ko siya. Yan po yung isang tip para makasave ng battery. Off nyo po ang background app refresh. Pangalawang step mga ka-J-Vlog para makatipid ng battery, pumunta kayo sa motion or sa accessibility. So, dito yan sa bandang settings, accessibility, motion. So, sa motion, marami rin po kasing cost din ng pag-ano ng battery yan, yung motion, yung may animation for example. So, inaano ko na siya, ni-reduce motion ko na. So, meaning niya, reduce the motion of the user interface including the parallax effects of icon. So, meaning pag naka-reduce yung motion, mas ano siya, mas hindi siya nagko-consume ng battery. So, pag in-off, so ito ang ginawa ko kasi, in-on ko tong prefer crossfade transition, yung parang ano lang, very light lang na animation. So, reduce the motion of user interface controls that slide in when appearing and disappearing. So, ito, papakita ko sa inyo yung itsura pag naka-on yung motion. Pag swipe nyo yung iPhone nyo, ayan, may ganyang animation. Nakikita yung animation. Ayan, no? Pero pag in-on natin yung reduce motion and prefer, ayan, pag naka-off yung crossfade transition, ganito lang itsura niyan. Ayun, ganun lang. Parang basic lang, di ba? Ganun. Kaya mga ka-J-Vlog, pag naka-on yung reduce motion, very basic lang yung transition. Ayan, naka-on naka-reduce motion. Off natin yung reduce motion, tingnan nyo, para may tumatalbo. Ayan, yung gumaganon, di ba? So, yan, may motion yan. Reduce motion, very basic. So, for me, mas prefer ko yung ganitong very basic lang kasi okay na yun eh. Para maka-save din ng battery. Ako kasi, hindi ko to gusto. Pero kung gusto nyo talagang makatipid ng battery, meron na ring option to reduce your frame rate or to limit the frame rate. Quick reminder lang, the iPhone 15 Pro Max support 120Hz screen refresh rate. Pero kung talaga kayo yung solid na gusto nyo makatipid, merong option dito to limit the frame rate to 60 FPS lang. Set the maximum frame rate of the display to 60 frames per second. So, meaning, hindi siya mag-120Hz, magsi-60 lang. Pero, mas okay for me ang 120Hz screen refresh rate para mas magamit natin yung full potential, of course, ng display ng iPhone 15 Pro Max. Kasi, meron naman na tayong way to reduce ng mga ibang meron naman na kasi tayong ibang way to reduce or to serve battery. Why not, wag nila lang i-limit yung frame rate kasi mas okay talaga pag 120Hz, mas smooth siya. So yon, pangalawa is sa motion. Pangatlo mga ka-J-Vlog, ako hindi ko naman to pangatlo mga ka-J-Vlog is of course sa location services. Ako kasi, since in-off ko naman yung background of refresh, yung motion, ito is parang option na lang sa mga iba. Pero ako hindi ko siya ginagawa. Pero ito rin kasi yung isang way para makatipid ng battery is to turn off your location services. Ayan, So, pag in-off nyo yan, syempre hindi siya gagamit ng GPS, Bluetooth, Wi-Fi, which is mas makakatipid kayo ng battery. Pero ako, ay isang option lang naman yan kung gusto nyo. Pero ako, mas gusto ko naka-on parati yung location services ko kasi para mas natatrack ko yung, yung precise location ng iPhone ko. For example, na-misplace ko siya or for example, naiwan ko siya. Meron kasing time na ganun, naiwan ko yung iPhone ko, nangangamba ako. May dala naman ako isang iPhone. Chine-check ko ngayon doon sa Find My kung nasan yung iPhone ko. Pag nakita ko yung location niya nasa bahay, komportable naman ako, di ba? So, ganun lang naman yan. So, yan. Pangatlo is to turn off your location services. For me, hindi ko naman siya ginagawa pero it's an option din para sa inyo para meron din kayong idea na isang way to conserve battery is to turn off location services. Pang-apat, ito, tingnan nyo dito sa privacy and security. Meron din tayong motion and fitness. So, ito is option din to. Kasi yung iba, syempre, ginagamit tong iPhone nila for fitness, di ba? So, hindi nila i-off to. For me, hindi ko naman siya ganun ginagamit. Kaya, in-off ko siya. So, motion and fitness tracking store data on your device can be used to estimate your body motion, mobility, step count, stairs climb, and more. Kung parang kayo ako, na hindi naman masyado dun sa fitness type,
in-off ko yung fitness tracking to conserve more battery. So yan, in-off ko yan. Pero syempre mga fitness enthusiast, yung talagang araw-araw nag-gym or nag-exercise, syempre hindi to recommended na i-off para sa inyo. Pero for me, i-off ko yan para conserve pa ng battery kasi hindi ko naman siya ginagamit. Ito, hindi naman to sa battery, pero for me, off nyo na lang to. Yung Apple advertising, ayan, i-off nyo na lang yan. Mga ads lang naman yan. And syempre, pang-5 mga ka-J-Vlog is, ito pinakamalakas kumain ng battery pag nakasleep yung inyong iPhone. Of course, mobile data. So, kunyari, hindi nyo naman ginagamit ang mobile data nyo. Ayan, for example, for me, naka-on yung mobile data ko. I-off nyo na lang para makapag-conserve ng battery. So, off nyo yung mobile data pag di nyo ginagamit. Tapos, Wi-Fi for me, sa mga Wi-Fi for me, ino-on ko talaga siya. Magdamag yan. Hindi naman siya ganun kalakas kumain ng battery compare sa mobile data. So, yan. Isang way din to conserve battery is of course yung mobile data. I-off nyo yan or i-turn off nyo. Pang-anim is of course sa brightness. Ayan, brightness. Yan din yung isa sa malakas kumain ng battery. Siyempre, pag naka-max kang ganyan, full brightness tayo, mas malakas kumonsume ng battery yung ganyan. Pero kung kayo yung mga user na ayaw sa liwanag, takot sa liwanag, ayan, ganyan. Pag ganyan ka dilim na yung iPhone nyo, is of course, mas nagko-conserve siya ng battery. Ako kasi nasa parang ganyan level yung aking brightness. Lalo na naka-off naman na yung ibang features niya para maka-conserve ng more battery, kumbaga. Siyempre, susunod dyan, pag nasa 20% ng inyong battery, is i-on nyo ang low power mode. So, low power mode, ayan, temporarily reduce background activity like downloads, mail fetch until you can fully charge your iPhone. So, isang way to conserve battery, lalo na pag nasa na kayo, yung battery de peligro na, yung mga 20% battery. So, on nyo yung low power mode para mas tumagal pa yung battery life ng inyong iPhone. So, nire-recommend lang yan pag nasa 20% pababa na lang yung battery nyo. Mas nire-recommend siya pag nasa 20% pababa yung battery nyo. Pero ako, ginagamit ko to dati pag sa older iPhones ko, like iPhone 7 Plus, 8 Plus, 6, pababa, kahit na 100%, ino-on ko na yung low power para mag-less nga ng consume ng battery. Kasi nga, pag naka-low power mode ka, nire-reduce niya yung background activity, like yung mga ganyan. So, for older models na mga kanood neto, like iPhone 6, 7, 8, 10, 10s, 10s Max, 10R, 10s, iPhone 10. For me ako lang, suggest ko lang sa inyo, i-on nyo na yung low power mode agad-agad para mas matagal pa yung battery. Kasi yung mga ganito namang ino-off niya, pwede nyo naman gawin to manually kung talagang kailangan nyo. Siyempre, meron pa tayong inside the suggestion sa battery. For example, ako kasi, in-off ko yung auto brightness ng smartphone ko. So, ito, isang option din to conserve battery. Ako kasi ayoko ng auto brightness, to be honest. Kasi ako yung isang consumer na mataas talaga ang brightness ng aking iPhone. So, ayoko yung bigla na lang dumidilim. Nakaka-irita kasi yun for me. Pero sa iba is a option naman yan. Pag naka-auto brightness ka is yung iPhone nang nag-a-adjust sa brightness niya, depende na lang sa sa scenario or sa kung nasaang lugar ka, kumbaga kung gaano ka liwanag na yung lugar niyo, gamit ang proximity sensor of course. So isang way din yan to conserve battery. So dito yan mga J-Vlog, matatagpuan din sa accessibility, auto brightness, in-off ko na yan. Turning off auto brightness may affect battery life and long-term display performance. So pag sinasabi nga naka-off yung auto brightness, syempre mas nagko-consume siya ng battery kasi hindi niya na-adjust automatically yung brightness ng display. Kasi for example, ako, nakalimutan ko lang na naka-full brightness pala ako all day. So, mas magko-consume siya ng battery. Kasi pag naka-on yung auto brightness mo, siya na magse-setup niya ng
ng automatic, ganyan, no? Magugulat ka na lang, minsan bumababa na yung brightness mo. So, yan yung isang way to, to conserve battery. Pero ako iba-iba kasi, to be honest, iba-iba naman tayo kasi ng paggamit ng iPhone. Ako kasi gusto ko talagang nakafix lang yung brightness ko sa mataas. Kaya, yun yung prefer ko. Pero syempre dito sa ating content or sa review natin, ito yung isang option to conserve battery. Turning on auto brightness. So yan mga ka-J-Vlog, yung mga ways how to conserve battery sa inyong iPhones. So syempre, hopefully, nakatulong po itong ating video sa inyo kung nahaselan na kayo sa inyong iPhone about sa battery life. Ito pala, quick reminder lang mga J-Vlog, ito parati kong pinapaalala sa inyo na ang battery health ay isang guide lang. Wag na wag po kayo parating magbe-base sa battery health when it comes sa battery performance ng inyong smartphone. Always look for the battery capacity. Magkaiba po ang battery capacity sa battery health. Ang battery capacity, yun po yung mismong capacity ng battery ng inyong iPhone. For example, this 15 Pro Max, I think, ang battery capacity nito nasa 4 plus milliamp hour. So, 4,000 plus milliamp hour. So, yes, mas malaki battery capacity ng mga Pro Max compare sa Pro model or sa non-Pro model na nasa 3,000 plus milliamp hour lang. So, yan mga J-Vlog, yun nga, kung ite-take example nyo yung iPhone 12, 100% nga battery health mo. Pero ang battery capacity is 2.8. So, yung battery capacity mo, 2.8, maliit lang, mabilis talaga siya malobat, lalo na marami ng mga gumaganang apps or ibang features sa inyong iPhones na kumukonsume ng maraming battery, mabilis talaga siya malobat. At since mabilis siya maglobat, syempre magcha-charge kayo na magcha-charge, yun po yung nagre-result ng mabilisan drop ng battery health. So, kung mas malaki yung battery ng inyong iPhone at hindi naman kayo gano'n nagcha-charge, syempre mas mabagal siya or syempre mas matagal siya bumaba yung kanyang battery health. So, yun quick reminder lang, when buying a smartphone or when buying an iPhone, always look for the battery capacity, not the battery health. Reminder lang na iba-iba po ang battery capacity ng mga iPhone models, pero lahat po yan ay nagsisimula lahat ng battery health niyan sa 100%.